King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 257. Flooding City Lord. Maghanap ng asawa sa pamamagitan ng sparring. Hindi napigilan ni Zhao Feng na umiling ng walang imak. Napakalaki ng Canopy Great Country at hindi mababa ang bilang ng mga taong pinangalan ng Liu Qingxen. Nagkataon lamang na ang isang taong nagngangalang Liu Qingxen ay nakahanap ng asawa sa pamamagitan ng sparring. Ilang taon na ang anak na babae ng City Lord at ano ang kanyang cultivation. Bagamat naisip ni Zhao Feng na mababa ang posibilidad na siya ang taong hinahanap niya, humingi pa rin siya ng katiyakan. Ayon sa Loika, ang paglilinang at edad ng tatanggap ay halos kapareho ng sa First Elder. Ngunit walang tiyak. Kapag may pumasok sa True Spirit Realm, hindi na makalkala ang kanilang edad. Ang mga higit sa 100 ay maaaring magmukhang 20 o higit pa. Kasabay nito, may mga henyo na pumasok sa True Spirit Realm sa edad na 20. Hanggat ang isa ay pumasok sa True Spirit Realm, anuman ang edad, sila ay magiging mga tao sa parehong antas na may posibilidad na makilala ang isa't isa. Kaya naman, nag-iwan kay Zhao Feng ng 2 paghihigpit sa listahan. Ang cultivation ng tao ay hindi masyadong malayo sa First Elder. Hindi bababasa, ito ay hindi gaanong mas mababa kaysa sa kanya. Ang kanilang mga edad ay hindi magiging masyadong malayo at upang matiyak na walang sino man ang nilaktawan, dapat silang higit sa 20. May ilan pang mga kinakailangan tulad ng mga libangan sa paglalakbay. Ang distansya mula sa Canopy Great Country hanggang sa 13 bansa ay napakalayo at ang mga mahilig maglakbay lamang ang aalis sa isang mahusay na bansa upang pumunta sa isang mababang lugar tulad ng 13 bansa. Ang anak na babae ng City Lord ay napakamisteryoso at gustong gugulin ang halos lahat ng kanyang oras sa paglalakbay. Ang kanyang paglilinang ay dapat na umabot sa kalahating hakbang na True Spirit Realm. Hindi naman siya masyadong matanda, mas bata pa siguro sa 20. Kung tungkol sa kanyang hitsura, ang ilan ay nagsasabi na siya ay isang kagandahan habang ang iba ay nagsasabi na siya ay kakilakilabot. Sabi ni Liu Yuan na hindi sigurado. Ang Flooding Lake City Lord ay kabilang din sa pamilya Liu. Bakit hindi mo man lang alam ang edad o itsura niya? Nadama ni Zhao Feng na ito ay hindi pangkaraniwan. Ayon sa kanyang mga kinakailangan, itong si Liu Qingxen ay maaaring ang taong hinahanap niya. Mapait na ngumiti si Liu Yuan. Hindi lang misteryoso ang anak na babae ng City Lord, maging ang kanyang ina ay nakatalukbong ng misteryo. Siya at ang Sea Lord ay gumugol lamang ng maikling panahon na magkasama bago nawala. Gayunpaman, hindi pa rin siya nakakalimutan ng City Lord, piniling hindi na magpakasal mula noon. Kumunat ang mga kilay ni Zhao Feng. Masyadong misteryoso ang anak ng City Lord. Ang impormasyon tungkol sa kanya ay hindi tumpak. Ilang araw na lang ang mga laban para magpasya sa fiancé. Kung interesado si Master Zhao, maaari ka ring pumasok. Hanggat ang edad ng isang tao ay hindi lalampas sa 25 at may kakayahan na talunin siya, maaari silang maging manugang ng City Lord. Sabi ni Liu Yuan sa tonong nagsusuri. Umiling si Zhao Feng. Labanan para magpasya sa fiancé. Hindi siya interesado kahit kaunti. Gayunpaman, naisip niyang makipagkita sa babaeng ito. Kung tutuusin, nasa listahan pa rin siya at hindi madismiss. Sa mga sumunod na oras, binasa ni Zhao Feng ang booklet. Ang bawat tao sa booklet ay pinangalan ng Liu Qingxen at mula sa mga teenager hanggang sa mahigit 100. Lahat ng mga taong ito ay nagmula sa pamilya Liu ngunit lahat sila ay tumahak sa iba't ibang landas sa buhay. Sa ilalim ng mga paghihigpit, sinimulan ni Zhao Feng ang pag-inspeksyon sa listahan at nauwi sa 10 lamang na angkop sa mga kinakailangan. Sa 10 ito, 2 lang ang nakarating sa True Spirit Realm, at ang iba ay nasa kalahating hakbang na True Spirit Realm. Pambihira talaga itong 2 ito. Ang isa ay Elder ng Qin Sword Palace, at ang iba ay Empress. Hindi mapigilan ni Zhao Feng na huminga ng malamig. Isang emperador, 3 sekta, 4 na pamilya. Ang Qin Sword Palace Elder at ang Empress ay parehong mula sa isa sa 8 dakilang puwersa. Higit pa rito, ang kanilang mga edad at paglilinang lahat ay angkop sa mga kinakailangan. Ho! Nagpakawala ng hininga si Zhao Feng habang minamasahe niya ang kanyang mga templo.
Sa wakas ay nakahanap na ng paraan ang kanyang misyon. Bukod kay Goddess Qin ng Qin Sword Palace at Empress Qin, hindi masyadong mahirap makita ang iba. Itinala ni Zhao Feng ang listahan at impormasyon sa kanyang isipan at nagpahinga. Ang kanyang paglilinang ay hindi gaanong lumago sa paglalakbay mula sa 13 bansa hanggang sa Canopy Great Country, ngunit ang kanyang pundasyon ay napakatatag. Ang mga huling yugto ng Seventh Sky ay napakahirap abutin at bawat hakbang ay nangangailangan ng hindi mabilang na pagsisikap at presyo. Bumalik sa Alliance Banquet, si Zhao Feng ay tumagal ng hindi bababa sa 2 hanggang 3 taon upang maabot ang Seventh Sky sa ilalim ng normal na mga pangyayari kung hindi pa siya nakakain ng shedding spiritual pill. Matapos masira ang cultivation ni Zhao Feng ng Ghost Mark ay bumaba siya sa 6th Sky ngunit hindi niya ito pinagsisihan. Ngayon, naabot na ni Zhao Feng ang mga banal na lupain ng paglilinang ng isang dakilang bansa. Ang Heaven Earth Yuan Qi at mga mapagkukunan ay mas mahusay at sa gayon, ang kanyang bilis ng paglilinang ay tiyak na lalampas sa 13 bansa. Pagkatapos magtanim ng tahimik para sa gabi. Ang ikalawang araw. Unang pumunta si Zhao Feng para batiin si Uncle Liu at ang kasama. Nagsimulang umalis si Tio Liu habang nakasuot siya ng pulang mukha. Pagkatapos ng lahat, mayroong isang kababalaghan ay mula sa kanyang pamilya ng sangay. Si Liu Tinggayo ay nakalubog pa rin sa maliit na pasang magnanakaw at ipinagpatuloy ang paglalaro nito. Malapit nang umalis ang matandang ito. Sana maalagaan ni Master Zhao sina Tinger at Donger. Inabot ni Tio Liu kay Zhao Feng ang isang malabong pilak na bag bago siya umalis. Ito. Bahagyang nagulat si Zhao Feng. Ito ay isang spiritual peg bag na nagkakahalaga ng hindi bababa sa 100,000 low-grade primal crystal stones. Ito ay isang maliit na pasasalamat lamang, ito ay hindi gaanong kalaki. Ngumiti si Tio Liu. Bagamat 100,000 mababang grado na primal crystal stones ay isang malaking halaga, hindi ito gaanong para sa isang pamilya. Nakalkula ni Uncle Liu na kailangan agad ni Zhao Feng ng spiritual pet bag dahil magiging problema ito sa kanyang Asher Sharp Swallow. Salamat Tio Liu. Tinanggap ni Zhao Feng ang spiritual pet bag. Hindi niya kayang bumili ng spiritual pet bag sa kasalukuyan. Nang makita niyang tinanggap ni Zhao Feng ang bag, umalis si Uncle Liu. Ang Beast Tamers ay tinatanggap sa lahat ng dako at mga taong pinag-awayan ng mga pamilya at paksayon. Kung nanatili si Zhao Feng sa Flooding Lake City, tiyak na ituturing siyang panauhin ng pamilya Liu at maaalagaan niya sina Liu Tinger at Liu Dong. Naunawaan ni Zhao Feng ang layunin ni Uncle Liu habang sinisiyasat niya itong spiritual pet bag. Ang mga spiritual pet bag ay maaaring mag-imbak ng mga hayop sa loob at ginawa ito sa pamamagitan ng paggamit ng mataas na sanay na hanay. Ang pagkakaiba sa pagitan ng interspatial na pulse Ares at ang espiritual na pet bag ay ang huli ay maaaring mag-imbak ng mga buhay na bagay at may ilang partikular na pakikipag-ugnayan sa Yuan Qi sa labas. Pero halata din ang kawalan. Dahil malaki ang dimensyon sa spiritual pet bags, hindi ito stable at kadalasang magagamit lang sa loob ng 10 taon. Ang interspatial bracelet ni Zhao Feng ay mayroon lamang 1 metrong cubed space sa loob ngunit ang dimensyon ay sobrang stable. Magagamit ito ng daan-daang taon kahit libu-libong taon nang hindi nababagsak. Kung bakit ang maliit na pas ang magnanakaw ay maaaring manatili sa loob ng interspatial bracelet sa loob ng mahabang panahon at pumasok at lumabas dito ayon sa gusto nito. Hindi alam ni Zhao Feng kung bakit. Dahil mayroon na siyang spiritual pet bag, inilagay ni Zhao Feng ang Asher Sharp Swallow sa loob at ang maliit na pas ang magnanakaw ay lumipat din ng bahay. Bukod sa pagdadala ng ilang primal crystal na bato at makukulay na bato, dala ng maliit na pas ang magnanakaw ang prasko ng alak na mas malaki pa sa sarili nito. Ito ay kinuha mula sa 100 Graves Forbidden Ground at maaaring lumikha ng sarili nitong alak. Dahil hindi gaanong umiinom si Zhao Feng, napunta ito sa maliit na pas ang magnanakaw. Meow meow. Ang munting pas ang magnanakaw ay yamakap sa mukha ni Zhao Feng bago tuwang-tuwa na tumalon sa spiritual pet bag. Ang spiritual pet bag ay may radius na 10-10 yarda. Nagkasundo ang Asher Sharp Swallow at ang munting pas ang magnanakaw ngunit tila natatakot ang una sa huli. Matapos magayos ang mga alagang hayop, nag-walk out si Zhao Feng ng mag-isa.
Sa pamamagitan ng floating Liu token sa kanyang mga kamay, walang anumang paghihigpit para sa kanya sa loob ng teritoryo ng pamilyang Liu. Bilang isang panauhin, ang mga aksyon ni Zhao Feng ay agad na nakakuha ng atensyon ng pamilya Liu. Nagpadala sila ng mga tao para pangunahan siya at mga bantay para protektahan siya ng palihim. Ang pagtrato at pangangalaga ay perpekto. Hindi napigilan ni Zhao Feng ang buntong hininga. Kung hindi dahil sa sulat na kailangan niyang ipadala, hindi niya iisipin na manatili sandali sa floating Lake City. Master Zhao, sasali ka ba sa labanan ng kasintahan? Ang taong nangunguna sa daan ay si Liu Yuan. Alam ng huli ang layunin ni Zhao Feng. Ang batang may bahay ay tinawag na Liu Qingxen at napakahiwaga. Tiyak na nakatutok si Zhao Feng sa kanya. Hindi makikilahok, nanonood lang. Si Zhao Feng ay medyo hindi nakapagsalita. Ngumiti si Liu Yuan at hindi nagsalita habang pinangungunahan niya ang daan. Humigit kumulang kalahati ng oras na kinuha ang tsaa upang gawin. Sa harap ng City Lord's Mansion ay isang entablado na may pulang gintong hanay na sumasaklaw sa 100 hanggang 200 yarda sa lugar. Sa tabi ng entablado ay mga bundok ng mga tao, nagsisigawan at nagsisigawan. May kabuuang 7 araw para ipaglaban ang mapapangasawa, at ito na ang huling araw. Sa buong flooding Lake City, walang lalaki ang kapareha niya. Magaling talaga ang iyang mistress na si Liu. Halos walang makakapidyo sa 3 galaw sa kabuuan. Magulo ang usapan sa harap ng City Lord's Mansion. Sa oras na ito, ang misteryosong anak na babae ng City Lord ay nakatayo sa entablado na natatakpan ng puting damit. Para siyang diyosa. Ang kanyang figure lamang ang nagbigay sa lahat ng hindi mabilang na pag-iisip. Nakasuot siya ng hijab, na nagpapakita lamang ng kanyang matubig na mga mata at nagbigay sa karamihan ng tahimik at kalmadong pakiramdam. Bagamat hindi nila nakikita ang kanyang hitsura, ang kanyang aura lamang ang nagpatibok sa puso ng karamihan. Sa mga tuntunin ng aura lamang, walang sino man sa mga babaeng kilala ni Zhao Feng ang maihahambing sa paggamit nito. Katutubo, ginamit ni Zhao Feng ang kanyang God Spiritual ay para tingnan ang kanyang mukha. Kahit na hindi niya binuksan ang kanyang bloodline power, maaari pa rin itong tumagos sa isang maliit na seksyon. Ngunit ang ikinagulat ni Zhao Feng ay ang hijab na suot ng anak na babae ng City Lord ay tila naglalaman ng isang misteryosong kapangyarihan na nagpabagsak sa kanyang mga kakayahan. Higit pa rito, tila may naramdaman si Liu Qingxen. Gaano man kabilis ang reaksyon niya, nakatutok pa rin sa kanya ang mga mata ng City Lord. Pagkatapos ng lahat, ang isang mata na asher na buhok ni Zhao Feng ay lubhang kapansin-pansin. Dahil si Liu Yuan ang nangunguna, agad na naglakad si Zhao Feng papunta sa gilid ng City Lord na nanonood ng stage. Ito ang bumabati kay Tia Liu. Si Liu Yuan ay ang stepson ng pinuno ng pamilyang Liu at pumunta upang batiin ang City Lord habang ipinakilala si Zhao Feng. Ang City Lord ay bahagyang tumango at tumingin kay Zhao Feng. Agad na naramdaman ng huli ang pressure na maihahambing sa Mount Tai na maaaring magwasak sa kanya. Isang casual na sulyap mula sa City Lord ang halos makabasag ng kanyang true force. Ang flooding Lake City Lord na ito ay nakarating man lang sa True Mystic Realm o baka mas mataas pa. Tiyak na walang sino man sa 13 countries ang kakampi niya. Huminga ng malalim si Zhao Feng at mahinahong yumoko patungo sa City Lord. Ang mukha ng City Lord ay nakasulat na may papuri. Sinasabi ng mga mortal na sa pamamagitan ng mga kabataan ay nanggagaling ang mga bayani. Ang mga batang beast tamers ay talagang bihira. Magalang lamang na tumugon si Zhao Feng. Natitiyak niya na nakita ng City Lord na ang pinagmumulan ng kanyang mental energy ay mas malaki kaysa sa iba at kahit ang kanyang bloodline power ay maaaring na-detect. Hihihi, andito ka talaga para sa fiancé battles diba? Puno ng ngiti ang flooding Lake City Lord. Agad na suminok si Zhao Feng at muntik ng matamba. King of Gods, Kabanata 258. Nobya, una. Siguradong nandito ka para sa fiancé battles diba? Ang flooding Lake City Lord ay puno ng mga ngiti na nagpabilis ng tibok ng puso ni Zhao Feng. Dumating ang kinatatakutan niya. Sa kasalukuyan, ang City Lord ay sigurado na si Zhao Feng ay narito upang lumahok sa mga labanan ng kasintahan ngunit kung si Zhao Feng ay tumanggi, iyon ay magbibigay sa City Lord ng zero face sa harap ng lahat.
Sa Flooding Lake Liu family, ang City Lord ay talagang isa sa pinakamakapangyarihang tao at nalampasan pa niya ang pinuno ng pamilya Liu. Ang City Lord ay karaniwang isang eksperto mula sa pamilya Liu na may kakayahang pamahalaan ang lugar na ito. Pagkatapos ng lahat, mayroong maraming puwersa sa lugar ng Flooding Lake na may 2 puwersa na nasa ibaba lamang ng puwersa ng pamilya Liu. Hihihi. Talagang matalas ang mga mata ni Uncle Liu. Interesado talaga si Brother Zhao. Sumenya si Liu Yuan kay Zhao Feng para sa kanyang mga mata. Walang nang ahas na hindi magbigay ng mukha sa City Lord sa ganoong malaking okasyon. Ang paggawa nito ay kapareho ng pananakit sa buong pamilya ng Flooding Lake Liu. Si Zhao Feng ay nanumpa sa kanyang puso. Pakiramdam niya ay may peka na siya ngunit ang tanging magagawa niya sa sandaling ito ay mahinang tumango sa kanyang ulo. Ako ay medyo interesado ngunit ang gusto ko lang gawin ay makita kung ano ang hitsura niya. Tungkol naman sa mga laban, itong junior na ito ay hindi nang ahas na lumahok. Nagbigay siya ng mukha sa City Lord sa pagsasabing ang gusto lang niya ay makita ang hitsura nito. Higit pa rito ang kanyang huling pangungusap ay nagbigay sa kanya ng isang hakbang pabalik. Naramdaman ko na magkakasundo kami sa pangalawang pagkikita namin. Ito na ang huling araw, mag-aaway kayo pagkatapos, sige. Ngumiti ang City Lord at nagtanong. Nang marinig ito, halos himatayan si Zhao Feng. Bakit hindi siya pinapaalis nitong Flooding Lake City Lord? Tumawa si Liu Yuan sa kanyang puso at inakay si Zhao Feng papunta sa mga spectating stand. Sa spectating stand, medyo hindi natural ang mukha ni Zhao Feng. At sa kabilang banda, ang Flooding Lake City Lord ay may mapaglarong ngiti sa kanyang mga labi. Upang maging isang beast tamer sa murang edad at magkaroon ng malaking mapagkukunan ng mental energy pati na rin ang aura ng isang sinaunang bloodline, mas malakas pa iyon kaysa sa pamilyang Liu natin. Paano ko hahayaang dumaan ang ganitong henyo? Mula nang makita niya si Zhao Feng, natuklasan ng City Lord ang kanyang potensyal. Ang cultivation ng City Lord ay hindi masusukat at may sariling bloodline kaya naramdaman niya ang bloodline ni Zhao Feng nang hindi napapansin ng huli. Sa Canopy Great Country, halos lahat ng malaking pamilya ay may mga bloodline. At para mapanatili ang mga bloodline na ito, karamihan ay pipili ng mga taong may bloodline. Ang mga may bloodline ay maharlika na nalampasan ang mga normal na tao dahil sa kanilang mga bloodline. At ang mga maharlika ay malinaw na nagpakasal sa mga maharlika. Bilang isang taong may mana na may kadugo at may malaking pinagmumula ng mental energy sa murang edad, ang City Lord ay nakatutok sa beast tamer na ito. Ang kawawang si Zhao Feng ay labis na nadismaya habang nakaupo sa kinatatayuan ng manonood. Sa kanyang katalinuhan, halos naiintindihan na niya kung bakit. Hindi dapat ako pinipilit ng Flooding Lake City Lord na ito na pakasalan ang kanyang anak, tama ba? Napaisip si Zhao Feng sa kanyang puso ngunit iniisip ito, bakit hindi magplano ng plano para sa planong ito? Ang layunin niya ay alamin kung ang anak ng City Lord ang taong hinahanap niya o hindi, at sa Sixth Sky cultivation ni Zhao Feng ay malamang na hindi siya ang makakaparehan niya. Kung natalo siya, wala siyang pagkakataon na maging asawa. Sa pag-iisip hanggang dito, gumaan ang pakiramdam ni Zhao Feng. Sa mismong puntong ito ng oras, umakyat sa stage ang isang malaking lalaki na may pulang buhok. Lumitaw ang mga pulang linya sa kanyang mga braso. Ito ang Changkoy ng pamilya Zong. Bahagyang naantig si Liu Yuan habang nakatitig sa malaking lalaki. Nakatitig ang kaliwang mata ni Zhao Feng sa mga braso ni Zong Changkoy at napagtanto na ang mga pulang linya ay hindi mga tattoo ngunit nagmula sa kapangyarihan ng bloodline. Si Zong Changkoy ay isa sa 10 mahimala ng Flooding Lake City at nagmula sa isa sa 3 malalaking puwersa, ang pamilya Zong. Maging ang mga tao mula sa pamilya Zong ay dumating. Nag-usap ang karamihan mula sa ibaba ng stage. Ngayon ang ika-7 at huling araw. Mas kaunti ang mga taong umaakyat ngunit bawat isa ay mas malakas kaysa sa huli. Si Zong Changkoy ay isang makapangyarihang kabataan. Ang kanyang chi ay kalahating hakbang sa True Spirit na umabot na sa 60% at may isang bloodline inheritance. Hindi tumpak na masusukat ni Zhao Feng ang lakas ng taong ito, ngunit sigurado siya na kahit gawin niya ang lahat, mababa ang tsansa na manalo. Tumayo si Zong Changkoy sa entablado at ang kanyang pulang buhok ay parang apoy. Kasabay nito,
Lumiwanag ang mga pulang linya sa kanyang mga braso. Ho! Ang aura ni Zhong Changkoy ay pumutok na parang pagsabog ng bulkan at ang nagniningas na init ay nagpatuyo sa bibig ng mga nanonood sa ibaba. Paumanhin. Ang katawan ni Zhong Changkoy ay nalubog sa pulang ilaw, at tulad ng isang nagniningas na higanti, sinugod niya si Liu Qingchen na nakasuot ng puti. Kalmado pa rin ang mga mata ni Liu Qingchen at may lumitaw na jade hairbrush sa kanyang kamay. Jade hairbrush. Bumilis ang tibok ng puso ni Zhao Feng nang maalala niya ang kalahati ng jade hairbrush na ibinigay sa kanya ng First Elder. Ang jade hairbrush sa harap ng kanyang mga mata ay may kakaibang aura at isang berdeng glow ang lumitaw. Shoo! Lumitaw ang mga bahid ng berdeng ilaw sa hangin sa iba't ibang hugis. Tuwid na linya, hubog, bilog. Ang bawat isa sa mga ilaw na ito ay naglalaman ng kapangyarihan na maihahambing sa Seventh Sky at maaaring agad na durugan ang mga pader ng isang normal na lungsod. Ang kapangyarihan ng bawat isa sa mga guhit na ito ay maihahambing sa binhi ng espada ni Kang Yuyo sa mga tuntunin ng kapangyarihan, at lahat ng mga ito ay dumating ng sabay-sabay. Nanginig ang puso ni Zhao Feng. Ang lakas ni Liu Qingchen ay mas malakas kaysa sa naisip niya. Hindi nakakagulat na naglakas loob siyang makipaglaban para sa kanyang magiging asawa. Sa henerasyong ito at sa lugar ng Flooding Lake nag-iisa, mahirap makahanap ng taong kapantay niya. Gayunpaman, hindi rin dapat maliitin ang lakas ni Zhong Changkoy. Ang kanyang nag-aalab na aura ay kumalat palabas at talagang hinarangan ang pag-atake ni Liu Qingchen. Sa maikling panahon, nagkaroon ng kalamangan si Liu Qingchen ngunit si Zhong Changkoy ay hindi natalo. Ito ba ang sagupaan sa pagitan ng mga henyo ng Canopy Great Country? Natigilan si Zhao Feng. Tanging si Zhong Changkoy lamang ang nagawang walisin ang lahat ng mga henyo ng 13 bansa. Ngunit sa pag-iisip tungkol dito, ang pag-unlad ng paglilinang ng lugar ng Flooding Lake ay higit na lumampas sa 13 bansa. Tanging ang lakas lamang ng pamilyang Liu sa Flooding Lake ang kayang durugan ang 13 clans ng mag-isa, at may dalawa pang puwersa dito na may maraming angkan at pamilya. Pagkatapos makipagpalitan ng 12 mga galaw, kumaway ang jade hairbrush sa kamay niya. Shua! Agad na lumitaw ang isang mas mahabang berdeng guhit ng liwanag, at ang mga gilid nito ay natatakpan ng isang misteryosong pilak na liwanag. Gamit ang isang tunog, pinalipad si Zhong Changkoy sa pamamagitan ng hindi masusukat na kapangyarihan at isang madugong sugat ang naiwan sa kanyang balikat. Anong klaseng kapangyarihan iyon para makalusot sa aking Flaming Dragon Protective Body ng ganoon kadali? Si Zhong Changkoy ay bumangon mula sa lupa na may maputlang mukha. Bagamat isa siya sa 10 mahimala sa Flooding Lake City, hindi siya ang kapareha ng anak na babae ng City Lord. Mula sa simula hanggang ngayon, walang nakakaalam ng kanyang tunay na lakas dahil hindi siya nagpakita. Hanggang kamakailan lamang nang gustong i-host ng City Lord ang kasal ng kanyang anak na babae ay alam nilang may lumitaw na henyo. Matapos matalo si Zhong Changkoy, walang umakyat. Ang mga lalaki sa ibaba ng entablado ay may pulang mukha at hindi naglakas loob na itaas ang kanilang mga ulo. Ang Flooding Lake City ay isang pangunahing lungsod at isang lugar kung saan ang mga eksperto ay kasing dami ng mga ulap. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang mga lalaki ng nakababatang henerasyon ay natapakan ng isang babae. Brother Liu, ampun ka ng head ng pamilya kaya hindi ka kadugo niya. Bakit hindi ka maglaban? Si Zhao Feng ay sumulyap kay Liu Yuan nang may pagtataka. Mapait na ngumiti si Liu Yuan. Si Zhong Changkoy ay nasa 3 pwesto sa 10 mahimala at ako ay nasa ibaba niya. Natalo na ako kay Qingchen ilang araw na ang nakalipas. Naiintindihan ni Zhao Feng. Si Liu Yuan ay anak na lalaki ng ulo ng pamilya, at kung mapapangasawa niya ang anak na babae ng City Lord, madali siyang makapasok sa core ng pamilya Liu. Gayunpaman, ang anak na babae ng City Lord ay masyadong nakakatakot. Walang nakapidyo sa kanya. Siyempre, inisip din ni Zhao Feng na hindi niya siya matatalo. Maging si Zhong Changkoy na may bloodline power at nasa kalahating hakbang na True Spirit Realm ay natalo. Si Zhao Feng ay nasa 6th sky lamang ngayon. Sa susunod na kalahating araw, paminsan-minsan ay dumarating ang mga kabataan upang hamanin ngunit natalo sa isang hakbang o dalawa. Sa pagtingin sa mga gusot na kabataan, lumitaw ang malamig na pawis sa mga kamay ni Zhao Feng.
Ang mas nakakainis ay ang ngiti ng City Lord sa kanya. Nang makitang papalubog na ang araw at patapos na ang mga laban. Tapusin. Pakiusap, tapusin mo na. Pakiramdam ni Zhao Fang ay parang isang taon ang araw na ito. Mula sa kasalukuyang sitwasyon, kahit na umakyat siya doon, ay walang pagkakataon na manalo siya. Ang huling yugto. Ang sparring stage ay kakaibang tahimik. Ang anak na babae ng City Lord, si Liu Chengxen ay tahimik na nakatayo sa sulok ng sparring stage. Wala na siyang pag-asa sa pagkakataong ito kaya maganda ang ugali niya. Bumantong hininga ang Flooding Lake City Lord. Biglang umikot ang kanyang mga mata sa Asher Hair na kabataan. Mula nang makita-kita alam kung magkakasundo tayo. Huwag mo akong biguan. Isang mapaglarong ngiti ang lumitaw sa mukha ng City Lord. Nagmura si Zhao Fang sa kanyang puso. Sino ang makakasama mo? Ngunit sa ilalim ng mga titig ng karamihan ay hindi niya mapigilan ang kagustuhan ng City Lord. Nako, hindi ko kayang talunin ang lakas niya. Ang kailangan ko lang gawin ay tingnan kung siya nga. Ang mga mata ni Zhao Fang ay kumikinang at mas binigyang pansin ang jade hairbrush sa mga kamay ni Liu Chengxen. Bukod sa katotohanan na ang kanyang edad ay bahagyang mas bata, ang kanyang paglilinang at mga libangan ay nababagay sa mga kinakailangan. Lalo na yung jade hairbrush. Ito ay katulad ng mayroon kay Zhao Fang. Kahit na hindi si Liu Chengxen na ito ang hinahanap ni Zhao Fang, tiyak na magkakaroon ng koneksyon. Brother Zhao, pumunta ka at pakasalan ang anak ng City Lord. Ito ay isang bagay na hindi mabilang na mga tao ay kinaiinggitan. Biro ni Liu Yuan. Si Zhao Fang ay casual na tumungo sa sparring stage. Ang pares ng mga mata ni Liu Chengxen ay dumapo kay Zhao Fang ng may interes. Kasabay ng isang maliwanag na boses ang tumunog. Ito ay isang batang beast tamer, si Zhao Fang. Ang gusto lang ni Master Zhao ay makita ang hitsura ng City Lord at lalo siyang pumunta para lumahok. Ang mga tao sa ibaba ay agad na nag-usap. Ang batang beast tamer. Nakikilahok para lang makita ang kanyang hitsura. Halos lumuwa si Zhao Fang ng isang subo ng dugo. Ang kanyang magalang na mga salita ay sinabi sa publiko. Sa sandaling ito, maging si Liu Chengxen ay nakatingin sa kanya sa kakaibang paraan. King of Gods, Kabanata 259. Nobya, ikalawa. Nang marinig ang sigawan ng mga tao, natahimik si Zhao Fang. Naisip niya kung paano niya nalampasan ang buong nakababatang henerasyon ng 13 countries, matatalo ba siya sa isang babae dito? Nakahinga siya ng maluwag at nakabawi. Wala nang atrasan, kaya bakit hindi gumamit ng plano para talunin ang planong ito? Una, ang mga salita ng City Lord ay hindi maaaring tumanggi. Pangalawa, gusto niyang makita kung siya nga iyon. Si Liu Chengxen na nakasuot ng puti ay nagsalita ng may interes. Si Master Zhao ay nagmula sa malayo. Dahil dito, masaya si Chengxen. Hanggat kaya mong talunin si Chengxen, paano kung gusto mo akong makita? Handa akong ibigay sa iyo ang lahat ng aking sarili. Ang boses ni Liu Chengxen ay naglalaman ng bahid ng pagiging mapaglaro na naging sanhi ng pag-ungol ng mga tao sa pagtawa. Walang naniniwalang matatalo ng isang kabataan sa Sixth Sky ang Chengxen. Sa mga humahamon, masasabing rock bottom ang cultivation ni Zhao Fang. Matapos mapanood ang laban ni Liu Chengxen, kahit si Zhao Fang ay kailangang aminin na may malaking agwat sa pagitan ng dalawa. Kung ito ay nasa labanan sa buhay o kamatayan, tiwala si Zhao Fang na makaka-address siya ng walang pinsala at kahit na ibalik ang sitwasyon. Ngunit sa ngayon, ito ay isang paghaharap na laban. Chengxen, ang batang beast tamer na ito ay isang iginagalang na panauhin ng pamilya Liu. Ang kanyang edad at paglilinang ay mas mababa kaysa sa iyo. Maaari mo bang sugpuin ang iyong pagtatanim? Biglang sinabi ng Flooding Lake City Lord. Sa sandaling sinabi niya ito, muling nag-usap ang mga tao. Anong uri ng background ang mayroon ang batang beast tamer na ito para ibahin ang tingin sa kanya ng City Lord? Ito. Ayon sa nais ni Ama. Hihigpitan ni Chengxen ang kanyang cultivation sa Seventh Sky. Kumunat ang mga mata ni Liu Chengxen habang nakatingin kay Zhao Fang, ngunit hindi nagtagal ay naging normal. Malinaw na hindi niya kinuha si Zhao Fang bilang isang tunay na kalaban. Sa mga tuntunin ng lakas, si Zhao Fang ay mas mahina kaysa sa mga kalaban noon.
Bagamat may ilang pagtutol sa karamihan, ang City Lord at ang kanyang anak na babae ay nakipagkasundo kaya hindi na ito mahalaga. Higit pa rito, sa kanilang mga mata, kahit napigilan ni Liu Qingxen ang kanyang cultivation hanggang 7th sky, maaari niyang sirain si Zhao Fang. Nang marinig ito ni Zhao Fang, halos magmura ng malakas. Bakit naging madali sa kanya ang City Lord? Kung pinigilan ni Liu Qingxen ang kanyang cultivation hanggang sa 7th sky, umabot sa 50% ang tsansa ni Zhao Fang na manalo, at kung magpipigil siya, tiyak na hindi ito makakatakas sa nagniningas na mga mata ng City Lord. Hindi kailangang maging magalang si Lady Qingxen. Mas gugustuhin kong makita ang walang pigil mong lakas para kahit matalo ako, hindi ako dadaing o dadaing. Agad na tumanggi si Zhao Fang. Ngumiti si Liu Qingxen at binigyan si Zhao Fang ng mas mataas na pagsusuri. Kung ito ay ibang kabataan marahil ay gusto nila ang katotohanang pinipigilan niya ang kanyang paglilinang. Hindi lang sila makakakuha ng kagandahan, magiging manugang din sila ng City Lord. Simulan. Isang maliwanag na boses ang tumunog. Ang taong nagsasalita ay nasa True Spirit Realm. Sa sandaling matapos ang mga salita, bahagyang hinampas ni Zhao Fang ang isang silver na bag sa kanyang baywang at tinawag ang Asher Sharp Swallow. Ang Asher Sharp Swallow ay tumili at naging Asher Blur na bumaril kay Liu Qingxen. Sa mga tuntunin ng bilis, ang Asher Sharp Swallow ay nasa tuktok sa gitna ng 7th sky, at sa ilalim ng kontrol ni Zhao Fang, ang mga ruta ng pag-atake ng Swallow ay perpekto lahat. Si Zhao Fang ay umatras at napanatili ang isang malusog na distansya sa pagitan nila ni Liu Qingxen. Sa sandaling ito, gagamitin niya ang mga paraan ng isang beast tamer para lumaban. Bahagyang sumigaw si Liu Qingxen at nagpadala ng berdeng guhit ng liwanag patungo sa Asher Sharp Swallow. Gumalaw ang ekspresyon ni Zhao Fang, maaaring lumiko sa himpapawid ang mga pag-atake ni Liu Qingxen. Ang antas ng liksi na ito ay lumampas sa mga limitasyon ng 7th sky. Kadalasan, ang mga nasa True Spirit Realm lang ang makakagawa nito. Kahit na ang cultivation ni Liu Qingxen ay napigilan hanggang sa 7th sky, nanatili pa rin ang kanyang mga kaliwanagan at husay. Ang lahat ng nangyari ay ang kapangyarihan ay nabawasan ng kalahati. Boom! Ang Asher Sharp Swallow ay nagpakpak ng mga pakpak nito at matagumpay na nakaharang sa pag-atake ni Liu Qingxen. Huminto ito sandali bago tumakbo patungo sa likod ni Liu Qingxen. Ang Asher Sharp Swallow ay sobrang maliksi at tila may katalinuhan ng isang tao. Kahit na ang pagtatanim ni Liu Qingxen ay napigilan, maaari pa rin siyang magdulot ng kritikal na pinsala sa Asher Sharp Swallow. Gayunpaman, sa pagkontrol ni Zhao Fang sa ibon, ang bilis, liksi at opensa ng Asher Sharp Swallow ay umabot na sa pinakamataas nito at maaaring makatakas sa bawat pagkakataon. Matapos magpalitan ng suntok sa loob ng mahabang panahon, ang mga manunood ay tumingin sa batang beast tamer sa ibang liwanag. Ang ekspresyon ni Zhao Fang ay solemn. Ang mga aksyon ni Liu Qingxen ay casual at hindi pa niya ginagamit ang lahat ng kanyang tunay na kapangyarihan. Hindi pa rin niya ginagamit ang Jade Hairbrush. Kumislap ang mga mata ni Zhao Fang at lumitaw ang isang maitim na asol na bow sa kanyang kamay. Sa gitna ay isang Ice Lotus Mark. 3 palaso ang lumitaw sa luhohaw bow. Bow. Ang mga nanonood ay ngumiti ng mahina, hindi nagulat. Ang mga busog ay angkop para sa beast tamer dahil ang kanilang mga alagang hayop ay magiging isang kalasag ng karne habang sila ay umaalalay mula sa malayo. Bang! So! Ang mga palaso ng luhohaw ay bumaril sa hangin at sa gitna ng dagandong ng kulog, biglang bumagsak sa sound barrier, na nagdulot ng malamig na daloy na tumusok patungo sa maliit na depekto ni Liu Qingxen. Nang ilabas ni Zhao Fang ang luhohaw bow, tumigil si Liu Qingxen sa pagmamaliit sa nauna. Ang luhohaw bow ni Zhao Fang ay naglalaman ng lightning inheritance at lilikha ng malamig na daloy na makakaapekto sa bilis ng kalaban. Bagamat hindi masasaktan ng mga luhohaw arrow si Liu Qingxen, maaari itong makagambala sa kanya, na perpektong sumasabay sa Asher Sharp Swallow. Sa maikling panahon, nagtagumpay si Zhao Fang na harapin si Liu Qingxen. Hanggat may lumilitaw na maliit na depekto sa katawan ni Liu Qingxen, ang mga arrow ay diretsyong bumaril patungo sa lugar na iyon at magkakasabay sa Asher Sharp Swallow. Itong Liu Qingxen ay hindi simple.
Maliban sa bloodline power ko, ginamit ko na lahat ng lakas ko pero hindi pa rin niya kayang pangalagaan siya. Si Zhao Feng ay labis na nag-iingat. Shua. Muling lumitaw ang jade hairbrush sa kamay ni Liu Qingxin at bumuo ng mga berdeng guhit na hamarang sa mga arrow pati na rin ang Asher Sharp Swallow habang sabay na umaatake kay Zhao Feng. Ang figure ni Zhao Feng ay kumikislap na parang isang ilusyon. Nagawa pa rin niyang magpaputok ng Luo Haobao at kontrolin ang Asher Sharp Swallow habang naglalakbay ng napakabilis. Masasabing tatlong bagay ang kanyang ginagawa sa isang isip. Hindi lang iyon, mas lumakas ang opensa ni Zhao Feng. Ang Luo Haobao at Asher Sharp Swallow ay perpektong pinuri ang isa't isa. Nalungkot si Liu Qingxin nang ang kanyang cultivation ay napigilan hanggang sa 7th sky. Kung ginamit ko kaagad ang buong lakas ko at agad na inatake ang Beast Tamer mismo, tatapusin na sana nito kaagad ang labanan. Napabuntong hininga si Liu Qingxin sa kanyang puso, alam niyang minamaliit niya ang kaaway. Ang kabataang nasa harapan niya ay isang Beast Tamer na nasa 6th sky, ngunit may kakayahang makipagpalitan ng suntok sa isang tao sa kalahating hakbang na True Spirit Realm. Bumantong hininga at napasigaw ang mga taong nanonood. Kung magpapatuloy ito, si Zhao Feng ang pinakamalamang na magtagumpay. Ang Flooding Lake City Lord ay nakaupo sa spectator stand na may ngiti sa kanyang mukha. Ang brat na ito ay may tumpak na kakayahan sa archery. Kung ang cultivation ng Qingxin ay hindi limitado sa 7th sky, ang mananalo ay mahirap mapapasyahan. Sa wakas ay nakita ng City Lord ang isang sumisirit na pag-asa. Ang pagpapakita ni Zhao Feng ay lumampas sa kanyang imahinasyon. Ang kanyang Beast Tamer powers, archery skills, at paggamit ng kidlat ay umabot na sa punto kung saan ang iba ay napabuntong hininga na lamang. Sa kabuuan ng mga kaedad niya, ang lakas ni Zhao Feng ay maaaring makaibabaw sa lugar ng Flooding Lake. Ngunit malamang na hindi ito madaling matalo si Qingxin. Kalmado ang ekspresyon ng Flooding Lake City Lord. Sa sandaling ito, iwinagayway ni Liu Qingxin ang kanyang jade hairbrush, at ang mga gilid ng berdeng strike ay natatakpan ng misteryosong pilak. Ho! Ang buhok ni Liu Qingxin ay parang umaagos na talon habang ang kanyang belo ay marahanghang ihip. Isang silver light ang lumitaw sa kanyang mga mata. Ang kulay ay parang walang limitasyong espasyo, malamig at tahimik. Kapangyarihan ng bloodline. Bumilis ang tibok ng puso ni Zhao Feng. Bilang karagdagan sa kapangyarihan na ibinubuga ng mga pag-atake mula sa jade hairbrush, ang liwanag ay tila nagmula sa sinaunang espasyo na durog pababa. Bloodline power. At isang sinaunang bloodline inheritance. Kumulo ang bloodline power ni Zhao Feng. Weng. Isang malabong asher na patong ng liwanag ang umikot sa kanyang katawan na parang tato. Tila ito ay mula pa noong unang panahon, matanda at marangal habang naglalaman ng ilang kasamaan sa loob. Beng. So. Ang Luo Haobao ay tumusok sa hangin at nagdala ng malabong asul na pulang anino na naging dahilan ng pagtaas ng lakas nito. Pang. Ang sagupaan sa pagitan ng mga bloodline na kapangyarihan ay naging sanhi ng pag-ikot ng mga protection na array. Natigilan ang mga nanonood sa ibaba. Ang kanyang pamana sa bloodline ay mas dalisay kaysa kay Qingxin. Tuwang-tuwa ang Flooding Lake City Lord. Naramdaman lang ni Liu Qingxin na bahagyang nanginginig ang kanyang bloodline power. Ito ay isang bagay na hindi pa nangyari noon. Bagamat ang dami ng kanyang bloodline na kapangyarihan ay lumampas kay Zhao Feng, hindi siya nakakuha ng anumang kalamangan. Ang labanan ay umaangat sa kasukdulan nito. Ginamit ni Zhao Feng ang kanyang Luo Haobao para purihin ang Asher Sharp Swallow at ipinagpatuloy ang pagsusuot ni Liu Qingxin pababa. Ginamit ni Liu Qingxin ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa 7th sky at isang layer ng yelo ang lumitaw sa kanyang snow white na damit. Siyempre, kung magpapatuloy ang labanang ito ay matatalo pa rin si Zhao Feng dahil ang recovery rate ni Liu Qingxin at ang dami ng true force ay parehong lumampas kay Zhao Feng. Kung hindi ko gagawin lahat ngayon, bababa ng 5% ang tsansa kong manalo. Nang makarating siya sa konklusyong ito, sinimulan ni Zhao Feng na gamitin ang kanyang true force ng mabilis. Kung ang kanyang true force ay gugulin, siya ay matatalo ng marangal. Meow meow. Biglang lumitaw ang munting pas ang magnanakaw mula sa spiritual pet bag na may mga bituin sa mga mata. Suminok ito sa kauminom sa isang prasko na mas malaki pa sa sarili nito.
Nataranta ang mga manunood at ang mga nasa labanan. Maaaring mayroon siyang isa pang malakas na alaga. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Liu Qingchen. Meow meow. Itinabi ng maliit na paws ang magnanakaw ang prasko saka nagsimulang maglakad ng lasing ng dahan-dahan. Anong ginagawa ng lalaking ito? Tumalon ang puso ni Zhao Feng. Ang maliit na paws ang magnanakaw ay natatakpan ng amoy ng alak at naglakad-lakad sa paligid ng entablado na parang hindi alam kung ano ang ginagawa. Ang sagupaan sa pagitan niya at ni Liu Qingchen ay maaaring magkapira-piraso ng isang normal na cultivator sa 6th o 7th sky. Lasing na hakbang. Ang mga mata lamang ng Flooding Lake City Lord ang kakaiba. Ang mga yapot ng maliit na magnanakaw na pusa ay mukhang kakaiba ngunit tila naglalaman ng isang bagay na higit sa kalikasan. Sa bawat galaw, naiiwasan nito ang pinakamalakas na sagupaan. King of Gods, Kabanata 260. Hinaharap na asawa. Ang sagupaan sa pagitan ni Zhao Feng at Liu Qingchen ay lumikha ng malalakas na alon ng kapangyarihan na bomb-alot sa protection na hanay. Sa sitwasyong ito, kahit na ang mga eksperto sa 6th at 7th sky ay malamang na mamatay. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang kulay abo na pusa na kasing laki ng palad ang lumakad papunta sa bilog ng labanan, nanginginig at umindayog. Naging sanhi ito ng ilang mga batang babae na nanonood na sumigaw sa takot. Ang maliit na paws ang magnanakaw ay kumikilos na parang naglalakad sa isang mahigpit na lubad. Ang pinakamaliit na pagkakamali ay mangangahulugan ng kamatayan. Sumabog ang mga sajetsit ng kidlat at shockwave sa buong entablado. Halos bawat segundo ay maririnig ang mga tunog ng pagsabog. Gulo. Ang maliit na paws ang magnanakaw ay bumagsak sa sahig at umiwas sa isang berdeng sword chi blade na dumampi sa ulo nito. Agad itong gamulong sa lupa at nakaiwas sa isang arko ng kidlat. Maging sina Zhao Feng at Liu Qingchen, na nag-aaway, ay pinagpawisan ng malamig para sa maliit na paws ang magnanakaw. Huwag maging walang ingat, sigaw ni Zhao Feng. Ang munting paws ang magnanakaw ay may mahiwagang koneksyon sa kanya. Ngunit sa sandaling ito, ang pusa ay lasing at ang kanyang kamalayan ay malabo, kaya't hindi siya pinakinggan. Talagang lasing ito. Namula ang mukha ni Zhao Feng. Tinitingnang mabuti ang maliit na paws ang magnanakaw, ito ay nasa kakaibang kalagayan. Ito ay hindi lamang lasing, ito ay pumasok sa isang kakaibang estado. Ang paglalasing ng pusa ay tila pumasok sa mga buto ng maliit na magnanakaw na pusa at gagamit ito ng mga pangunahing instincts tulad ng pag-iwas o pag-iwas upang matuno ang mga pag-atake. Isang nakakagulat na eksena ang lumitaw sa entablado. Si Zhao Feng at Liu Qingchen ay nag-aaway ng todo at isang maliit na lasing na pusa ang gumagala sa pagitan ng dalawa, paminsan-minsan ay suminok. Naramdaman ni Liu Qingchen na may mali at nag-iingat noong una. Ngunit nalaman niya na ang maliit na paws ang magnanakaw ay nasa malabong estado, na parang lasing ito at walang kakayahang umatake. Higit pa rito, may pagkaapurahan sa mukha ni Zhao Feng na nangangahulugan na kahit ang mayari nito ay hindi ito makontrol. Unti-unting lumipas ang oras. Nasanay na ang dalawa sa pag-iral ng munting paws ang magnanakaw at hindi na nila ito ininda. Dagdag pa, ang maliit na paws ang magnanakaw ay kasing laki lamang ng palad at madaling hindi pinansin, ngunit may mga batang babae pa rin na nagbibigay pansin dito. Ang cute ng pusa. Masyadong cool ang paws ang iyon. Tila naglabasan ang mga bituin sa mga mata ng dalaga nang maakit sila sa maliit na paws ang magnanakaw. Ang maliit na paws ang magnanakaw ay tila lasing at malamaya, ngunit sa katotohanan, ito ay lubhang maliksi, na hindi nakatanggap ng kahit isang galos ng pinsala sa ngayon. Marahil mismo ay hindi namalayan na nakaakit ito ng ilang mga tagahanga. Sa lugar ng manonood, tinitigan ng Flooding Lake City Lord ang maliit na paws ang magnanakaw na may nakakunot na mga kilay. Madali niyang nakikita ang potensyal ng bloodline ni Zhao Feng, ngunit hindi kung ano ang maliit na paws ang magnanakaw. Maaaring ito ay isang kakaibang species ng langit at lupa. Ito ay tiyak na bagong panganak ngunit upang makakuha ng mga kaliwanagan sa lasing hakbang. Isang lasing na maliit na pusa. Hihihi. Lalong naging interesado ang City Lord. Ang mga aksyon ng maliit na magnanakaw na pusa ay nagpatingin sa kanya kay Zhao Feng ng may mas magandang pananaw. Pagkatapos ng lahat, gaano man kalakas ang maliit na paws ang magnanakaw,
ito pa rin ang alaga ni Zhao Fang. Hindi nagtagal, lumipas ang 1 oras at ang true force ni Zhao Fang ay nabawasan ng husto. Sa katotohanan, hindi niya napanatili ang anumang true force at sa kabaligtaran, ginasta niya ito ng malaki. Sa kabilang banda, si Liu Chengxen ay casual pa rin. Ay nagkaroon ng paglilinang ng kalahating hakbang na true spirit realm na nangangahulugang maaari siyang magtagal. Kung magpapatuloy ako sa ganito, matatalo ako. Napaisip si Zhao Fang. Ayaw niyang manalo at wala rin siyang mataas na tsansa na gawin iyon. Sa oras na ito, kumislap ang mga mata ni Zhao Fang habang nakatitig sa puting belo na nakatikip sa mukha ni Liu Chengxen. Ang babaeng ito ay sobrang misteryoso at mahilig maglakbay. Mayroon din siyang hairbrush na katulad ng kay First Elder. Kahit na ang kanyang edad ay hindi tiyak. Tumaas ang kilay ni Zhao Fang. May kaugnayan kaya itong si Liu Chengxen sa taong hinahanap niya. O siya ang isa. Kung makikita ko ang hitsura niya, mas maganda iyon. Hindi mapigilan ni Zhao Fang na mag-isip ngunit alam niya na ito ay lubhang malabong mangyari. Ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi maganda para sa kanya. Kung magpapatuloy sila, ang kanyang true force ang unang gagastusin. Si Liu Chengxen, gayunpaman, ay nagiging mas matapang sa sandaling iyon. Siya ay ganap na nakakuha ng mataas na kamay. Sa normal na mga pangyayari, nang si Liu Chengxen ay pinigilan ang kanyang paglilinang hanggang sa 7th sky at si Zhao Fang ay kumilos ng mas mabangis sa unang oras, mayroon pa rin siyang tiyak na pagkakataong manalo. Pero dahil ayaw niyang manalo, sinadya niyang ginugol ang true force niya. Pagtingin sa entablado, biglang natagpuan ni Zhao Fang ang maliit na pasang magnanakaw. Ang munting pasang magnanakaw ay gumagawa pa rin ng lasing na hakbang nito, ngunit mataman itong tumingin kay Zhao Fang. Magandang pagkakataon, ang munting pasang magnanakaw ay halos gising na ngayon. Ang puso ni Zhao Fang ay napuno ng kagalakan. Kung gising ang maliit na pasang magnanakaw, maaaring magbigay ng simpleng utos si Zhao Fang dito. Meow meow. Naunawaan ng maliit na pasang magnanakaw ang intensyon ni Zhao Fang at biglang lumingon sa direksyon ni Liu Chengxen. Dire-diretsong pinipigilan ni Liu Chengxen si Zhao Fang at sanay na siya sa pag-iral ng maliit na magnanakaw na pusa kaya hindi ito pinapansin. Hanggang 5 hanggang 6 na yarda ang layo ng maliit na pasang magnanakaw ay naging maingat si Liu Chengxen. Sa sandaling ito, ang kalasinggan ng maliit na magnanakaw na pusa ay halatang kumupas ng higit sa kalahati at ito ay dumiretso sa kanya. Shua! Sa isang iglap, ang munting pasang magnanakaw ay biglang nawala sa kanilang mga paningin. Nagsimulang sumigaw ang ilan sa mga manonood, pangunahin silang mga batang babae. Beng! So! Isang malabong ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Zhao Fang at pinaikot nito ang kanyang bloodline power at pinaputok ang kanyang luohaw-bao. Kasabay nito, ang Asher Sharp Swallow ay mabangis na sumugod sa kanya. Invisibility. Kasing kalmado ng tubig ang mga mata ni Liu Chengxen at hinarap ang mga pag-atake ni Zhao Fang habang ikinakalat ang kanyang spiritual sense upang mag-scan sa isang 10 yarda na radius. Bagamat siya ay nasa kalahating hakbang na true spirit realm, ang kanyang spiritual sense strength ay hindi mas mahina kaysa sa mga nasa true human rank at madali niyang natuklasan ang mga ilusyon at ang mga hindi nakikita. Gayunpaman, natarante si Liu Chengxen sa sumunod na sandali. Ang kanyang spiritual sense ay walang nakitang anumang bakas ng maliit na pasang magnanakaw. Meow meow. Isang ngiyaw ang tumunog sa tabi mismo ng kanyang tainga at naramdaman ni Liu Chengxen ang isang maliit na kulay abong pusa na kasing laki ng palad ang lumitaw sa kanyang balikat. Ano? Hindi lamang si Liu Chengxen ang nagulat, maging ang City Lord at mga eksperto sa True Spirit Realms ay nagbago ang ekspresyon. Sa sandaling ito, si Liu Chengxen ay natigilan. Pinagtawanan siya ng munting pasang magnanakaw, tapos parang Joker, tinanggal nito ang belo niya. Shua! Sa ilalim ng belo ay isang magandang mukha. Ang kanyang ilong, kilay, labi at ngipin ay parang perpekto. Dahil sa kanyang kagandahan, hindi makahinga ang iba. Para siyang diyosa sa isang painting. Sa puntong ito, ang karamihan ay naging patay na tahimik. Hindi mabilang na mga manunood ang nakayuko, nanlilisik ang mga mata habang nakatingin sa tagpong ito. Ang nakakapanginig ng kaluluwa ay ginawa pa nga ni Zhao Fang na natulala saglit,
ngunit agad itong napalitan ng pagkabigo. Ang Liu Chengxen sa kanyang harapan ay mas bata kaysa sa kanyang inaakala. Hindi siya mukhang mas matanda kay Zhao Yufei. Sa sandaling ito, napuno ng pagtataka ang mukha ng dalaga na mabilis na napalitan ng hiya at natatakpan ng isang layer ng pula ang kanyang pisngi. Sa pamamagitan ng mga pagkilos na ito, masasabi ng isa na hindi siya matanda. Ngunit kahit papaano, nakaramdam si Zhao Feng ng galit at puot mula kay Liu Chengxen habang ang huli ay tumingin sa kanya na may masalimuot na emosyon. Meow meow. Ang munting pas ang magnanakaw ay tila naramdaman na may mali at agad na nawala sa balikat ni Liu Chengxen. Sa sumunod na sandali, ang isang malakas na aura ng kalahating hakbang na True Spirit Realm ay lumabas mula kay Liu Chengxen habang ang kanyang aura ay sumabog at ang kanyang buhok ay lumulutang. Pakiramdam ni Zhao Feng ay nahihirapan itong huminga at sa oras na ito, ang kanyang True Force ay naubos na lahat. Kung nagpa siya si Liu Chengxen na umatake, ngayon ay mahirap para sa kanya na umatras ng hindi nasaktan. Ang emosyon ni Liu Chengxen ay hindi matatag at ang kanyang mga mata ay sobrang komplikado. Ikaw. Hinugot mo ang aking belo. Si Zhao Feng ay medyo nataranta, ngunit sa kabutihang palad, na-control ni Liu Chengxen ang kanyang emosyon. Meow meow. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay muling lumitaw sa balikat ni Zhao Feng at pagkatapos ay naglabas ito ng isang lumang barya na binaligtad sa hangin. Ding! Ang sinaunang barya ay dumapo sa paa ng maliit na magnanakaw na pusa at kaagad, ang huli ay tila may napagtanto at nag-flash sa spiritual pet bag. Sa entablado, tanging si Zhao Feng ang naroon at ang nahihiya, napupuot, nagalit kay Liu Chengxen. Itong munting pas ang magnanakaw. Kinagat ni Zhao Feng ang kanyang mga ngipin. Alam niya na sa pangalawang pagkakataon na naramdaman ng maliit na magnanakaw na pusa na may mali, mawawala ito. At sa puntong ito, halatang hindi maganda ang mood ni Liu Chengxen. Isang karangalan ko na masaksihan ang iyong hitsura, ngunit ang isang ito ay nakadarama ng pagkakasala dahil hindi siya naging kapareha mo. Agad na yumoko si Zhao Feng sa pagkatalo. Hindi mahirap para sa sino man na makita na si Zhao Feng ay hindi kalaban ni Liu Chengxen. Maluwalhati na para sa kanya na lumaban ng napakatagal at kahit natanggalin ang anak na babae ng belo ng City Lord. Aalis na ang isang ito. Ngumiti si Zhao Feng at naging isang arko ng kidlat na kumislap palayo sa entablado. Ngumiti lang ang mga manunood at tumingin kay Zhao Feng ng may magiliw na mga mata, walang intensyon na pigilan siya. Ama. Si Liu Chengxen ay tumingin sa City Lord ng may kahihiyan. Pigilan mo siya. Sumigaw ang Flooding Lake City Lord at tila nanginginig ang langit. Ang kanyang boses ay kasing lakas ng kulog. Si Zhao Feng, na nasa kalagitnaan ng pagtakbo, ay nakaramdam ng pag-freeze ng kanyang katawan at halos lumuwa siya ng dugo. Isang mapangwasak na aura ang bumalot sa kanya at halos tumigil sa pag-agos ang kanyang True Force. Shua! Shua! Agad na lumapit ang dalawang eksperto sa True Spirit Realm at hinawakan si Zhao Feng. Alam ng huli na walang saysay ang paglaban at agad na sumigaw. Hindi ito kalaban ni Lady Liu. City Lord, para saan ito? Hahaha, para maging manugang, huwag kang mataranta. Simula nang tanggalin mo ang kanyang saplot, ikaw ang nakatadhana na maging asawa niya. Ngumiti ang Flooding Lake City Lord at sinenyasan ang dalawang true human rank expert na bitawan si Zhao Feng. Hinaharap na asawa. Si Zhao Feng ay ganap na natulala. Ano ba ang nangyayari? Sa puntong ito, ibinalik ni Liu Chengxen ang belo at lumapag sa tabi ng City Lord habang tinitingnan niya si Zhao Feng na may ayaw at nahihiya na mga mata. Pwede bang ipaliwanag ng City Lord? Huminga ng malalim si Zhao Feng. Magmula nang sila ay magkita, ang City Lord ay nagkalkalo laban sa kanya, na pinadalhan siya sa laban pagkatapos ay ginawang sugpuin ni Liu Chengxen ang kanyang paglilinang at ngayon ay binibigyan siya ng titulong hinaharap na asawa. Sinabi sa kanya ng master ni Liu Chengxen bago siya mamatay na ang lalaking unang magtanggol ng kanyang belo ay ang kanyang nakatalagang kapareha. Tuwang-tuwa ang Flooding Lake City Lord. Sa sandaling nakita niya si Zhao Feng, nakagawa na siya ng mga plano at nagulat siya sa huli. At ngayon, si Zhao Feng ang nagbukas ng belo ni Liu Chengxen, ang kanyang nakatalagang kapareha. Teka lang, hindi. Ang taong nagbukas ng saplot niya ay hindi ako. Ang pas ang iyon.
Sagot ni Zhao Feng na nakasubsob ang mukha.